Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Say, praise the Lord. Tayo po ba ay masaya na nandito pag magpuri sa Panginoon? Amen. Amen. Palakpakan muna natin ating dakilang Diyos. Hallelujah. Happy Lord's Day po sa lahat at sa lahat ng mga nanonood ngayon sa live stream. And atin po, bago po tayo magsimula sa ating opening prayer, batiin po natin ating mga kapatid ng Happy Lord's Day. Happy Lord's Day po. Hallelujah. Amen. Nanihan ko ang lahat sa pagtayo upang tayo po ay manalangin. Okay, bago po muna tayo sa opening prayer, basahin po muna natin ang ating statement of faith. So, ako muna, tapos po kayo ang sumunod sa, halimbawa po, ako pong number 11, kayo ang 12. Okay po. 11 po, kami naniniwala na ang muling pagbabalik ni Kristo ay hayagan na lalapit na ito'y panahon bago maganap ang milenyo. Kami naniniwala na ang impyerno ay tunay na lugar ng kaparusahan na may walang hanggang apoy at lugar ng kapighatian na inihanda ng dyablo sa mga demonyo at sa lahat ng tao na ang pangalan ay di nakasulat sa aklat ng buhay. Kami naniniwala na ang langit ay tahanan ng makapangyarihang Diyos kasama ang kanyang mga tinubos na naninirahan at namumuhay ng maligaya magpakailanman. Kami naniniwala na ang huling tagubilin ni Jesucristo ayon sa aklat ng Mateo 28:19-20 ay mensahe ng kaligtasan para sa lahat ng tao. Ito ay di pa mapasubalian at pinatutupad sa kasalukuyang ito'y nakalangit na panawagan at tungkulin ng bawat mananampalataya na kailangan isagawa ng walang pangantala at nararapat na bigyang halaga para sa pandaigdigang misyon ng Iglesia. Kami, taos-pusong sumusuporta at nagpapailalim sa sumunod na anumang batas, tuntunin at ordinansa ng pamahalaan at Republika ng Pilipinas maliban lamang sa mga bagay na taliwas sa kalooban at kautusan ng Diyos. Amen. So, yun po ang ating statement of faith. So, ngayon po, tayo po ay manalangin. Damhin po natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. You are worthy to be praised, Lord. Glory to your name, Jesus. Hallelujah. Panginoon, aming dakilang makapangyarihang Panginoong Jesucristo. Hallelujah. We give you praise, Lord. Maraming pong salamat sa umagang ito, O God. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Thank you so much, Lord, sa napakagandang araw, Panginoon, ay binigay mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ito yung araw, O God, na kung saan magpupuri naman kami, O Lord, at ikaw ay sambahin, O Lord. Hallelujah, Jesus, Father God in heaven. We pray, Lord, we ask your presence today, O Lord. We acknowledge your Holy Spirit, Lord, today, Lord, na kung saan, Lord, manguna sa bawat isa, Panginoon. Hinihingi po namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang nasa kalagitnaan namin ngayong amagang ito, Panginoon. Let it be, Lord, na ang banal mong Espiritu, Lord, ang siyang makipag-usap sa bawat isa, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, sa lahat ng tatayo, O God, let your anointing, O God, be upon of us, O Lord. Father God, sa lahat ng magtugtog, sa lahat ng maglid ng iyong mga awit, O God, ikaw po, Panginoon, ang patuloy magpuspos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. At ganun din, Lord, sa magpahayag ng iyong salita, Panginoon, ang aming kapatid, si Sister Sarah, O God, let it be, O Jesus, na ang anointing, O God, ay patuloy mong iparana sa kanya, O God. At Lord, let it be na magpahayag ka, O Lord, ng mga salita mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin. O pakita ka, O Lord, ng mga kahimalaan, O Lord, na kung saan, Panginoon, kami ay mabusog, O Lord, sa iyong mga salita sa umagang ito, O Lord. Walang ibang maitanghal, Panginoon. Walang ibang maparangalan, Panginoon. Dahil walang kang katulad, O Diyos. Wala
walang ibang pangalan, O Diyos, ang siyang maitaas sa aming buhay, Lord, kundi ang pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Oh Lord, no other name but the name of Jesus. Father, thank you so much, Lord. Thank you for this day, Lord. Holy Spirit, we acknowledge you today na ikaw po, Panginoon, Holy Spirit, ang mag-manifest ngayong umagang ito. Salamat po, Panginoon. Patuloy din namin hinihingi ang protection mo, O Lord. Let your precious blood cover in this place na walang distraction ng kaaway ang siyang mag-distract sa gawaing ngayong umagang ito. In the mighty name of Jesus. Marami pong salamat, O Diyos. Sa iyo ang kaluwalhatian. Sa iyo ang pagsamba. Sa iyo ang pagpasalamat. To you alone, O Lord Jesus, you're worthy to be praised. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Ganon din po sa mga nanonood through live streaming. Happy Lord's Day. Ngayong umaga po tayo ay aawit. Sama-samang magbibigay pasasalamat sa ating Panginoon. Ready na po ba ang bawat isa? Ready na. Amen. Ready na po ba ang bawat isa? Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Purihin ang iyong makapangyarihang pangalan! Hallelujah! Malaya tayong pumalakpak sa presensya ng ating Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah! Dakilang biyaya
mercy, Lord. Hallelujah. Let us continue to lift our worship to our Lord. Let us give thanks to His name. Let us adore His name in this place. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin sa aming mga buhay. Salamat sa katapatan mo. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Ngayong umaga, wala kaming ibang gagawin kundi purihin ka, kundi awitan ka, O Diyos. Tanggapin mo ito. Hallelujah. Hallelujah. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buhay ko, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, ulitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos.
Hikay naman sa habang buhay. Hikay mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Come on, let us declare! Hikay naman sa habang buhay. Hikay mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Purihin ang pangalan mo. Ang katapatan mo ay luwalhati. Ang kabutihan mo, ang kabutihan mo. Come on, let us offer our worship to our Lord. Hallelujah, for He is good, for He is faithful. Hallelujah, because He is a loving God. Oh, purihin ka. Luwalhati ka. Hallelujah. Hallelujah. Praise your name. Praise your name, oh Jesus. Hallelujah. We exalt your holy, holy name. Hallelujah. Give you praise. We give you thanks, oh Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of you. Praise the name of you, Jesus. Hallelujah. Honor you, we glorify you. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na mabuti at tapat sa ating mga buhay. Luwalhatiin ka! Itaas ang iyong pangalan magpakailanman. Hallelujah! Sige po, handa po natin ating mga kaloob habang pinapakita ang ating mga announcement. Amen po. Sige po, ay tayo po ay manalangin para sa ating mga tithes and offerings. Hallelujah, purihin ka o Diyos, kilak ka at wala kang katulad, Panginoon. Tunay na pakabuti mo o Diyos. Ikaw ang Diyos, tapat magpakailanman, Panginoon.
Salamat, Lord, dahil patuloy na ikaw ay nagpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan, O Lord. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ang Diyos, ang aming manggagamot sa lahat ng karamdaman, Panginoon. Sa oras na to, Panginoon, kami po ay nag-agalak at nagpapasalamat sa lahat ng pagpapalang na ibinigay mo sa amin, O Diyos, at kami po ay magbabalik, Panginoon, dahil ikaw po ay karapat-dapat, Panginoon, na babalikan sa lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon. Lord, sa umagang ito, kami po ay magbibigay ng aming mga tithes and offerings, O Lord. Bless, Father God, ito, Panginoon, ay may magamit sa iyong iglesia, Panginoon, sa bahay-sambahan na to, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat, Panginoon, na nagbibigay, O God, na kung saan, Lord, ang mga may trabaho, ang mga may negosyo, ang lahat, Panginoon, ikaw po ang magbabalik sa bawat isa, Lord, ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Lord, in all aspects of our lives, Father God. Thank you so much, Father God, and bless Father God din, ang wala pa, ay hindi makabigay ngayon, Lord, na the next Sunday, O God, ay patuloy na naisi ng bawat isa na ikaw, Panginoon, ang parangalan, ikaw lamang, O Lord, ang babalikan, Panginoon, ng mga aming mga tithes and offering, O God, dahil napakabuti mo at tapat ka na Diyos sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ay aming itinataas at binabalik ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, atin na pong ipagbigay ang ating mga kaloob. Tila baga ako kinakabahan na naman po. Sige pa muli. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, una sa ating Panginoon. And i-greet po muli natin ang ating mga nanay ng Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po sa mga nanay. And gayon din po sa mga tita na minsan ay parang nanay na din. Sa mga tita na nanay, Happy Mother's Day din po. Thank you. So, si Pastor Ding po ay nasa Antipolo po sa JNCIC Pag-asa. So, anniversary po nila doon sa church po ni Pastor Edwin Origenes Eli po. So, happy anniversary po. And we extend full life, we would like to extend po our deepest condolence po sa family po ni Pastor Ariel Balilo po. So, he passed away po last Monday po. And siya po ang senior pastor ng JNCIC Angono po. So, condolence po sa family po. So, ngayon po sa umagang ito po, tayo po ang magkakasama and nabigyan po ng opportunity to share the word po. And thank you po sa Lord sa umagang ito. Okay po, breathe in, breathe. So ngayon po sa umagang ito, bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito muli sa opportunity na iyong ibinigay sa iyong lingkod. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na narito ngayon. Gayon din po sa mga kapatid namin sa live streaming.
Dalangin ko po sa iyo, Panginoon, ang malakas ng pagsamo mo, Panginoon. Hinihiling ko po ang anointing na nagmumula sa iyo. At patuloy na ikaw ang makita, Panginoon. Tunay na hindi ko po kaya kung sariling lakas ko po yung aking gagamitin. Samahan mo po ako, Panginoon, sa umagang ito. At ang katagumpayan ng gawain ito, Panginoon, ay sa iyo ko po, Panginoon, tinataas at ipinagkakatiwala sa makapangyarihang pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayon din po, binabati po natin yung ating mga kapatid sa Santa Rosa po, sa Joshua Family Church, headed by Sister Cherry Dictado and her brother husband, si Brother Wawi, sa Ginyangan, Quezon, kay Pastora Malu Orestes. So, Happy Lord's Day po sa bawat isa. Muli po, sa umagang ito, ang team po ng ating pinag-aaralan is about the increase. So, sino po ba yung gusto ditong mas increase pa? Not only physically, financially, emotionally, but spiritually. Amen. So, tayong lahat gusto natin maging spiritually mature. So, sa umagang ito, basahin po natin ang 2 Peter 3 verse 18. Ang sabi po dito, sa Amplified Version po, but grow spiritually mature in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory, honor, majesty, splendor, both now and the day of eternity. Amen. Sa Tagalog po, sabi po dito, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa bagay pong ito, sa sulat pong ito ni Pedro sa sa iglesia sa Asia Minor or sa Asia Menor, so he himself begin with the letter as a bondservant and apostle of Jesus Christ. So, in-address niya yung letter na to sa mga taong may pananampalataya sa Panginoon. So, sa mga believers na kung saan, katulad natin, may pananampalataya na rin. So, Peter was writing to the same group of believers who had received his first letter. Di ba po, may 1 Peter na kung saan, yung sinulatan niya nung 1 Peter, yun din po yung sinulatan niya sa 2 Peter, sa sulat niya. So, the author reflected that this is his second letter because gusto siyang i-address. And si Peter daw po, sinulat niya to nung panahong siya ay nasa Roma. So, pag sinearch po natin ngayon, ang Asia Minor or Asia Menor, modern Turkey na po siya ngayon. So, sa Rome po, soon after he wrote 1 Peter. And from the content of the letter po, it appears that si Pedro ay nakaka-receive po siya ng reports mula sa mga false teachers within the churches in Asia Minor. So, ibig sabihin po, di ba po nung last Sunday binanggit ni Pastor din yung Ephesus Church. So, ngayon po, sa churches sa Asia Minor, so pag sinearch po natin yung mga churches dun sa panahon na yon, may binabanggit sa Revelation yung the 7 churches. Yung Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. So, pag binasa po natin yung Revelation, mababasa po natin yung mga churches na yon. So, sabi po dito, si Apostle Pedro, binalaan niya yung mga believers sa Asia Minor about sa nagpapakalat ng mga maling aral or false teaching na kung saan hindi naman nag-originate sa salita ng Panginoon. Kasi pag binasa po natin itong 2 Peter 3, nakalagay po dito is yung ang pangakong pagdating ng Panginoon. Pero pag binasa natin yung buong book, about sa mga mga huwad na guro, mga bulaang propeta. So, dito po sa verse 3, pag binasa po natin, is yung pangakong pagdating ng Panginoon. Kasi nung time na yon, yung mga believers is kinukutya na. Hindi naman pulingid sa kaalaman natin ngayon, sa panahon ngayon, na may mga magpa-persecute at maglilibak din sa atin. So, sa panahon nila, meron na, tinatanong nila, kailan ba daw babalik ang Panginoon? Kasi, parang inaano nila na namatay na yung mga magulang nila, parang wala pa rin daw nangyayari. So,
parang naiinip sila, pero yung parang nanlilibak sila na kailan ba darating ng Panginoon, parang wala namang nangyayari, ganon. So sa atin kasi, kung gusto ng Panginoon na bumalik na, pwede naman. Pero ang Panginoon, hindi pa siya bumabalik dahil nais niya pa na magsisi at tumaligod sa kasalanan ang mga tao. It means nasa grace period pa tayo. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon para tumalikod sa ating mga kasalanan at manumbalik sa pag-ibig sa Kanya. Amen. Na ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 araw sa atin. Ang 1,000 araw sa Panginoon, 1 day lang sa Kanya. So, ibig sabihin, iba yung timetable ng Panginoon sa timetable nating lahat. Kaya, yung opportunity na binibigay sa atin para yung chance, yung grace period na to, gamitin natin ng maayos. Huwag nating abusuhin yung grace period na binibigay sa atin ng Panginoon. Katulad nung nasusulat dito sa verse 3, parang sila kasi gusto na nilang bumalik ang Panginoon. Pero hindi nila naiintindihan na may nais pang ipagawa sa atin ng Panginoon. Na nasa grace period pa tayo na kailangan yung kasalanan, tumalikod tayo doon para hindi tayo mapahamak. So, for the benefit of us, kaya hindi pa bumabalik ang Panginoon. Pero sabi nga, ang pagbalik ng Panginoon ay parang pagdating ng magnanakaw. Walang nakakaalam. So, hindi natin alam kung kailan yon. Only the Father knows. Amen po. So, sabi po, yung bagay na to, pag binasa natin, it marks the difficulties as a sign of the last days. Peter wanted to encourage his people to stand firm and to instruct them on how to do their best. So, pag binasa natin verse 17 kasi doon, may nakalagay doon na, ang sabi doon, pag binasa natin verse 17, sabi doon, ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat. Ibig sabihin, nagwa-warning siya. Sabi doon, let me warn you, upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ibig sabihin, wina-warningan ni Peter yung mga believers at that time sa mga walang sinusunod na batas or yung mga heresy or yung mga turo that doesn't come from the Word of God. So, sa panahon natin ngayon, nawa yung bawat isa sa atin, yung warning na to na ibinigay sa kanila, warning din to para sa ating lahat, na mag-ingat tayo sa mga nagtuturo ng mali, mga unprincipled men na kung saan nagdi-distort ng mind ng tao. Nawa maging matalino tayo sa mga pinapakinggan natin. Hindi lingid sa kalaman natin na marami ng mga teachings na lumalabas ngayon, hindi lang po dito. Marami na sa live streaming, di ba po? Konting scroll mo, merong nag-share. Scroll pa more, merong pang nag-share. So, maraming nagtuturo. So, kailangan maging matalino tayo na huwag tayong ma-distort, huwag tayong ma-sway away ng mga teachings na kung saan hindi mula sa Panginoon. Amen po. So, yun yung warning sa atin. So, ang theme ng letter ni Peter is to pursue spiritual maturity. Sino pong gustong mag-increase yung spiritual nila, yung spiritual na buhay ng bawat isa? Di ba po, tayong lahat. So, paano mag-i-increase yung spiritual natin? So, through the Word of God, na kung saan magiging panlaban natin to or remedy against sa mga false teaching. So, ito yung magiging sandata natin. Ito yung magiging respond natin na kung saan tayo na nasa liwanag na, huwag na tayong umalis sa liwanag ng Panginoon. Kumbaga, huwag na tayong magpadala dun sa kadiliman. Nasa liwanag na tayo, manatili tayo doon at magpakatatag tayo sa salita ng Panginoon, lalong-lalo na sa kanyang mga pangako. So, when false teachers, pag may, alam naman natin na ang kaaway, gagawa siya ng paraan para tayo ay dagitin. So, gagamit siya ng mga sweet words or mga nice words, di ba? Para mawala ka dun sa pananampalataya. Pero, hindi natin papayagan yon dahil
bilang tayo, nais natin lumago sa paglilingkod, sa pananampalataya, higit sa lahat, yung spiritual life natin maging mature, kailangan nating gawin ang mga bagay na to. So our objective is to pursue and remain in the proper knowledge of God so that we may not drift off from the path that God has laid out for us and be spiritually mature. So, kailangan wag tayong maawawala or wag tayong madidrip off sa nais ng kaaway na gawin sa buhay natin. Kailangan we live our best, live our life the best na nasa Panginoon pa rin tayo. And all we have to do is to become spiritually mature. So sabi po, spiritual maturity, it applies sa mga taong na kung saan ini-encourage tayo para magkaroon ng tunay na kaalaman sa Panginoon. So, ibig sabihin, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, kapag wala tayong pagkatakot sa Panginoon, hindi magsisimula ang ating karunungan. Kaya, ayun yung sinasabi sa book ng Proverbs na ang pagkatakot sa Diyos ay panimula ng karunungan. So, kailangan meron tayong takot sa Diyos, yung reverence natin. So, kailangan din yung faith natin talagang with diligence, talagang nasunod tayo sa Panginoon. Sabi nga, ang spiritual maturity is becoming more like Christ. Di ba po, isipin natin, ang Panginoon, napakataas ng standard. Di ba? Standard natin ang si Jesus Christ, di ba? Isipin natin ang taas nun. Pero, makakaya natin yon not by our own strength, but by the Spirit of the Lord. So, every Christians, dumadaan tayo sa process ng spiritual growth. And, with the intent of becoming spiritually mature, kailangan, huwag tayong titigil dun sa process. Tuloy-tuloy lang tayo. Lahat ng bagay may proseso. Kapag hindi proseso, walang tatagumpay na hindi dumadaan sa process, di ba? Kailangan lahat may process. And sabi nga ni Apostol Pablo na it is an ongoing process that will never end in this life. So habang naghihintay tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon, kailangan manatili tayo sa proseso ng pagkakaroon ng spiritual maturity. And dapat, huwag tayong titigil. Kasi pag tumigil ka, tayo rin ang hindi magbe-benefit sa promises ng Panginoon at sa muli niyang pagbabalik. So, Christian maturity, kailangan natin i-set yung mga priorities natin sa buhay natin. So, kailangan wag lang tayong gagawa ng bagay na nakaka-please sa sarili natin. Kailangan sinong ipi-please natin? Ang ating Panginoon. And kailangan nating i-practice yung mga spiritual discipline na kailangan natin sa buhay natin. So, sabi po, God alone is our resource and all growth comes by grace through Him, but we are responsible to make the choice to obey. So, tayo pa rin ang gagawa ng mga bagay na nais nating gawin. Sabi nga, ang buhay dito sa daigdig ay hindi chances, ito ay puro choices. So, sabi po, how to achieve spiritual maturity? So, ito yung mga pag binasa natin, sabi, di ba parang basic na yan? Ito yung basic pero mahirap gawin. Tama po? Unang-una, paano po natin i-achieve yung spiritual maturity? Build a life of prayer and worship. Amen po. So, sabi po, build a life of prayer and worship. So, worship and prayer po are two different spiritual disciplines that help us develop spiritual maturity in our relationship with God. So, alam naman po natin na prayer is our way of communicating with the Lord. Amen po. Na sa pamilya, halimbawa, sa tahanan, kapag hindi nag-uusap, healthy po ba ang relationship? Kapag merong hindi pagkakaunawaan, healthy po ba yon? Di ba po? Hindi. So, katulad na tayo sa ating Father, kapag hindi tayo nananalangin, hindi healthy ang relationship natin. Naniniwala po kayo? For example, ako, hindi ko kinakausap ang Lord. Sa palagay niyo po, mapiplease po ang Lord sa ginagawa ko?
Hindi po. So, tayo, gustong-gusto ng Panginoon na kinakausap niya tayo. Ready siyang, lagi siyang nandyan para pakinggan tayo. Lagi siyang tumutugon sa panalangin natin, lagi siyang nakikinig. Pero tayo, bakit parang minsan, tayo yung nakakalimot na kausapin yung tatay natin? Di ba po? Kumbaga, iisipin natin, napakasimpleng bagay ang manalangin, pero minsan hindi natin nagagawa. Truth po, reality. Amen. So, sa bagay na to, para mag-increase yung spiritual natin, ito po yung simulan natin sa basic po. Basic pero mahirap gawin. Di ba po kapag basic, sabi, basic lang yan. Sabi, kapag narinig natin ang basic, di ba po sinasabi natin, madali lang. Di ba po? Pero bakit ang prayer, basic pero mahirap? Di ba po? So, ibig sabihin, may process to. Ang pananalangin process. So, sasabihin, hindi kasi marunong mag-pray. Sabi nga, lahat ng bagay pinag-aaralan. Amen. Lahat ng bagay, kaya mong pag-aralan basta gusto mong gawin. So, prayer, ito yung mga katulong sa atin para magkaroon tayo ng spiritual maturity. So, it is our way of communicating with God and with Him. So, communicating with God, makakatulong to. Meron tayong daily conversation sa Kanya. Sasabihin natin, hindi pa ulit-ulit kasi yung prayer namin. Di ba? Kapag bago, paulit-ulit ang prayer. Pero at the end of the day, sabi nga, as we go along with the process, matututunan natin at magiging deeper yung way ng pananalangin natin. Hindi natin kailangan na mabulaklak na prayer. Ang tinitingnan ng Lord is the intent of our heart. So, doon nakatingin ng Panginoon. We know that prayer is a communication between God and with us. So, it is our foundation of every relationship with God. Di ba nga kapag may boyfriend, girlfriend, eto, simula umaga pagising, good morning, di ba? Hindi ko po nararanasan yun. Sino po dito ang merong boyfriend and girlfriend? Di ba po ganon? Good morning, kumain ka na, di ba po? Nasaan ka na? O di ba? Up to date, minuto ata. Tapos gabing-gabi na, hinatulog na si boyfriend or si girlfriend. Video call pa. Sabi ko, buti hindi ko nararanasan yun. Amen. Amen daw po, sabi ni brother. Brother, mararanasan mo na yan. Wait ka lang dyan. Tapos yun, di ba, bakit hindi natin gawin sa Panginoon yun? Di ba na, Lord, good morning po, pagising natin. Kasi, pagising natin, cellphone, di ba po? Titingnan. Siyempre, alarm clock, papatay mo. Lord, good morning po. Bakit pag sa ganon, pag sa tao, nagagawa natin. Pero sa Lord, minsan, Lord, tanghali nang nagising. Parang nawala na. Tapos, sabi nga ng di ba ni Kuya Ding, ang pagkain ba nakakalimutan natin? Di ba hindi? So, sa prayer din, gawin na, kung paano natin gawin yon sa loved ones natin, gawin natin sa Panginoon, di ba po? Eto nga, hindi natin kailangan ng wifi or load para i-message ang Panginoon. Direct kasi yung way ng communication natin sa Kanya. Amen po. So, sa mga meron diyang so, wag napigilan na po na si Bro. So, kailangan yung way ng pagkikipag-usap natin sa Panginoon, talagang marubduban yung term. Tila, kailangan natin ng matimtimang pakikipag-usap sa ating Panginoon. Amen. Katulad ng Panginoon, even Jesus Christ. Diba? Siya yung best example natin pagdating sa pananalangin. Diba? Kasi yung mga disciple, kapag sinasama niya manalangin, laging tulog. So, si Jesus always, lagi siyang nananalangin. Diba? Siya yung best example natin. And siya yung consistently na kung saan meron siyang strong relationship sa kanyang Father. So, kaya po ba natin gawin yon? Amen. Sisikapin po natin at pagsikapan. So, prayer is essential to our relationship with God because it's our conversation with the Creator. So, maganda na nakikipag-usap tayo sa Kanya. And gustong-gusto ng Lord na nakikipag-usap tayo sa Kanya. Amen po. Amen. So, sabi din po,
Sa sabi po dito sa 2 Timothy 2 verse 1 to 7, first of all then, I urge that petitions, specific prayers, yung mga prayers natin, every prayer meeting, yung mga prayer requests, intercessions, thanksgiving be offered on behalf of all people. So, on behalf ng mga tao, tayo yung nananalangin para sa kanila. Not only for ourselves, but for their, kaligtasan. For kings and all who are in positions of high authority. Di ba po pinapanalangin natin ang ating gobyerno? And so that we may live in peaceful and quiet life in all godliness and dignity. This kind of praying is good and acceptable and pleasing in the sight of our God, our Savior. So sabi po doon, yung mga pananalangin natin, sabi po doon, good, acceptable, and pleasing in the sight of God, our Savior. Ibig sabihin, yung ginagawa nating pananalangin ay isang masamyong handog sa Panginoon. Nakalulugod ito sa paningin ng Panginoon and who wishes all people to be saved and to come to know to the knowledge and recognition of the divine truth, for there is only one God and only one mediator between God and mankind. So, ibig sabihin nun, si Jesus Christ ang mediator natin who gave Himself as a ransom or substitutory sacrifice to atone for all the testimony given at the right time, right and proper time. So, ibig sabihin, kapag tayo nananalangin, hindi ito nawawalang kabuluhan. Kapag nananalangin tayo, ang sagot ng Panginoon, yes, no, and wait. So, huwag tayo manghihinawa sa pananalangin na tila baga hindi dinidinig ang ating mga panalangin, na tayo ay nagkukuli at minsan ay tila nawawala na ng pag-asa, pero ang Panginoon, ang Panginoon, handa siyang sumagot sa ating mga panalangin in His perfect time. May perfect time ang lahat ng bagay. At sa Panginoon, kapag perfect, best yun. Amen po. So, sabi po, ang prayer is effective for spiritual growth and maturity in the sight of God. So, ito mga katulong natin. It is our individual, intimate communication with God, then intercession with others, and spiritual warfare. So, kapag nanalangin po tayo, di ba, may winawasak tayong mga muog, yung spiritual warfare na kailangan labanan natin para hindi manahan doon ang gawa ng masama, di ba? Not only for ourselves, but for others also. So, and last Wednesday, nagsimula po yung ating bisita iglesia. So, to God be the glory po for the launch of Bisita Iglesia sa mga tahanan na ginanapan ng ating pananalangin. Tunay na sinamahan tayo ng Panginoon. And continuous po yun. So, magpo-fall po siya every second week of the month. Kasi po, yung first week natin is revival service po yun sa Friday. So, magpo-fall po siya ng second week ng Wednesday. Yung po yung Bisita Iglesia natin. So, nagsimula po tayo sa tahanan nila Ate Helen, nila Kuya Ding, and kila Ivan po. Yung susunod po, so, nawang mag-continuous po siya, and mas marami pa po tayong makasama. So, yung nakasama po namin last Wednesday sa prayer meeting, nakasama po namin siya kanina dito. So, to God be the glory po, dahil ang Panginoon ang kikilos mightily sa buhay ng bawat isa. Basta, lagi natin i-glorify ang Panginoon sa buhay natin. Amen po. So, it represented, pag po tayo nananalangin, di ba po, mas malakas ang pananalangin kapag sama-sama tayo. And if we live or build a life of prayer, it means we're increasing our time with God. So, meron tayong communication with God. Binibigyan natin ng panahon at oras ng Panginoon. Nang sa gayon, yung spiritual natin, buhay spiritual is mag-grow at mag-mature. Mas nagdidipin yung buhay spiritual natin sa pananalangin. And, sabi nga, we cannot grow or increase our spiritual without
prayer and without worship with God. So sabi nga sa worship, offer ourselves as a living sacrifice, holy, pleasing, and acceptable. Di ba po? Kailangan yung buhay natin ang buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. And sabi nga, hindi tayo mag-grow if we are disconnected with God. Kailangan lagi tayong connected sa Panginoon. Sabi po, sa 1 Chronicles 16:11, seek the Lord and His strength. Seek His face, continually longing to be in His presence. So, lagi nating isik ang Panginoon. Yun yung gusto ng Panginoon. Lagi natin siyang sinisik upang sa buhay natin, yung buhay natin, hindi lang physical but spiritual, di ba? Mag-grow tayo. Lagi nating i-desire na ang buhay natin, mas lumawak pa yung faith natin, most especially yung buhay spiritual natin. So, tandaan natin na sa mundong ito, may dalawang kingdom, kingdom of God and kingdom of this world. Kung malayo tayo sa buhay pananalangin, di ba, maaari tayong masway ng daigdig. So, halimbawa, social media, hindi na ako mananalangin kasi may social media, di ba? Mas na dadala ka ng social media or mga gawa ng mundo, nawawala na yung buhay pananalangin natin. So, ito yung mga bagay na kung saan pwede makapag-drift off sa buhay ng bawat isa. Kaya kailangan mag-increase pa yung spiritual maturity natin sa pamamagitan ng pananalangin at pag-worship sa Panginoon. So, sa bagay na ito po yung unang bagay para ma-achieve po natin yung spiritual maturity. So, ano po ba? Kaya natin at kakayanin? Amen po? Amen. So, basic po siya pero alam po natin na kaya natin itong gawin dahil alam po natin na sasamahan tayo ng Panginoon. Amen po. So, sa pangalawa pong bagay, how to achieve spiritual maturity. Ito po, read and meditate God's Word. So, parang back to basic. So, to achieve spiritual maturity, we have to read and meditate God's Word. So, the Bible, ito yung best na nalathalang libro dito sa atin. Tunay na mapalad tayo dahil ang Bible is nilikha, this is inspired, infallible Word of God. So, inspired siya and hindi lang basa yung gagawin natin. Kasi pag binasa mo siya ng isa, hindi natin agad maiintindihan. Kasi malalim ang mga pananalita, ang mga winiwika sa Bible. So, kailangan ilang ulit natin siyang basahin. Then, pag-pray natin, kaya meron tayong devotion, di ba? Meron tayong kapahayagan. Yung kapahayagan na nagmumula sa Panginoon, wag yung sa sarili natin. Na kailangan, yung pagbabasa ng Biblia, talagang sinasabuhay natin, di ba po? Kaya nga po lagi tayong pinapaalalahanan ng ating pastor na yung devotion po natin. Na minsan po, ako din po, nakakalimutan ko siya. Pero kung sinisikap ko po talaga na makapaggawa ng devotion, dahil tayo rin po ang magbe-benefit nito. Mas nadadagdagan yung kaalaman natin na, ganun pala yun, na yung knowledge mo about the Word of God, mas mag-i-increase. Then yung spiritual mo, mas mag-i-increase. Kaya yung devotion po natin, lagi po nating gawin. Kasi po, ito po yung mga katulong sa atin. Tayo rin po at i-deserve po natin na matapos po natin yung Bible, yung pagbabasa ng Bible, para mas madagdagan po yung knowledge natin. So, we have to meditate the Bible and matatagpuan po natin yung sarili natin na, nag-grow na ako spiritually. Hindi mo napapansin yun. Pero, ikaw sa sarili mo, maaano mo na nag-grow ka spiritually. Kasi binabasa mo ang salita ng Panginoon. Sabi po sa 2 Timothy 3:16, sabi po doon sa 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed, given by divine inspiration, and is profitable for instruction, for conviction of sin, for correction of error and restoration to obedience, for training in righteousness, learning to live in conformity to God's will, both
publicly and privately behaving honorably with personal integrity and moral courage. Ibig sabihin, lahat na nasa Kanya. Wala ka nang hahanapin pa. Amen. So, kaya kapag naghahanap ka ng kailangang basahin, wala ka nang iibang hahanapin pa, kundi ang Biblia. So, yun po. So, yung mga scripture is beneficial po to and useful to shape a person's spiritual life. And it will lead us into great holiness and spiritual vibrancy. There is no spiritual growth or maturity apart from the Word of God. And kailangan nga yung devotion, kailangan nating gawin sa buhay natin. Huwag tayong makakalimot, di ba? Anong gamot sa ang gamot sa taong nakakalimot is paalala. Kaya si Pastor Ding, lagi niya tayong pinapaalalahanan. Kamusta na ang mga devotion nyo? Di ba po? Lagi tayong gadaan natin. Kamusta na ang mga devotion? O, di ba po? Kaya, mapalit tayo dahil may pastor tayong nagpapaalala sa atin. Amen. And dapat sa buhay natin ang pagbabasa ng Biblia at i-desire natin nga na yun nga, matapos natin to and matutunan lahat na nakasulat dito kasi nasa Kanya na ang lahat. So, katulad ng physical body natin, nakain tayo, di ba po, ng mga pagkain, hindi natin nakakalimutang kumain. Morning merienda, lunch, merienda sa 3, tapos hapunan. Di ba po, busog na busog ang physical na katawan. Ang spiritual po ba natin, nabubusog? Di ba po? So, kailangan natin ng spiritual food. Di ba po? Sabi, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, kailangan pinapakain din natin ang ating spiritual aspect of our lives. So, kailangan spiritual natin, kumakain din siya para mas mag-nourish, mag-flourish yung spiritual life natin. So, lahat po ng Kristiyano, kapag po na-achieve natin yung pagbabasa ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, ito po ay makakatulong para magkaroon tayo ng spiritual maturity and mas madedevelop natin yung habit ng daily praying, tapos yung reading and meditating God's Word. So, kailangan talaga discipline yung kailangan sa buhay natin para maisagawa natin yung mga bagay na to. Amen po. Then, sabi nga po sa Joshua 1:8, the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall read and meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything in accordance with all that is written in it. For then you will make your way, ano po sabi doon? Prosperous, and then you will be successful. Sino pong gusto mag-prosper? Amen po. Maging successful. Ano pong dapat natin gawin? Meditate the Word of God day and night. Amen po. Kailangan i-observe natin lagi ito. Amen po. So, maganda po yung result po nito, di ba po? So, kailangan talaga discipline po ang kailangan natin. Sa pangatlong bagay po, how to achieve spiritual maturity? Kailangan natin ng fellowship with one another. So, fellowship po is a word we hear within the body of Christ po. So, meron tayong tinatawag na small groups or Sunday service. So, yung mga ganitong pagtitipon po, makakatulong rin po para mas mapalago yung buhay spiritual natin. So, agree po ba kayo na kapag may ganitong mga gawain sa ating iglesia or sa body of Christ, lumalago yung spiritual life natin? Di ba po nakaka-refresh? Yung tila yung mga worries mo, pagpasok mo ng church, nawawala. Sino po yung ganon? Amen. Tapos po, nakita mo si sister. Di ba po? Pag nakita mo si brother, di ba po sinasabi natin na po ba yun yung pag nakita natin sila na, I'm glad that, I'm glad you're here, di ba po? Sa pagkasabi nga po sa katabi nyo na I'm glad you're here po. No, brother.
So, mapalad po tayo na may mga ganitong fellowship tayo kasi po sa ibang bansa, lalo na po sa mga restricted country, ang mga gawain po doon underground. Tapos, pag nahuli po kayo, it's either kulong or worse po is death po. So, kaya mapalad po tayo na malaya nating napag-aaralan ng salita ng Panginoon, gayon din, malaya tayo na nakakapag-fellowship sa bawat isa sa atin. Kasi yung bansa natin is democratic country. Kaya pag-pray din natin na nawa sa mga ibang bansa din, mas lumuwag pa yung mga fellowship para mas marami pang magsama-sama, magtipon-tipon para pag-aralan yung salita ng Panginoon. So, sabi nga, kapag nagsisharing tayo, hindi lang natin sineshare minsan, di ba, nababahagi natin kung anong pangyayari sa buhay natin. Siyempre, wag nating ilalabas yun. Pag kinuwento sa'yo, wag mong ilalabas. Kailangan sa atin lang yun. Yung journey mo, kung paano ka nagsimula, kung anong ginawa ng Diyos sa buhay mo. So, yun yung mga napag-uusapan natin. Then, most importantly, yung godly, yung mga salita ng Panginoon, yung pinag-aaralan natin. Sabi nga, binibigyan tayo ng opportunity to share the Word of God sa mga kapatid natin na nakakasalamuha natin. And naniniwala po kayo na ang fellowship po, it builds relationship, companionship, and sabi nga, camaraderie po. And sabi din po, a community of believers moving in the same direction, mas malakas po yung galaw. Amen po. Nakapag-sama-sama tayo nagpe-fellowship, malakas po ang galaw natin, and mas marami po tayong magagawa at ma-encourage. Amen po. Sabi nga po, no man is an island. Kailangan natin ng ka-fellowship. Kailangan natin ng makakausap, makakasalamuha, lalong-lalo na yung mga kapatid natin na nakakatulong para ma-encourage tayo and para ma-share natin yung mga pinagdadaanan natin, and most importantly, ma-share natin yung salvation na nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. And sabi nga po, kapag nagpa-fellowship tayo, di ba po sabi, where there are 2 or 3 gathered in my name, there am I among them. So, ibig sabihin, 2 man kayo nasa tahanan, 3 na nag-gather, ibig sabihin, ang Panginoon ay kasama natin. Amen. Na lagi nating isipin na ang Panginoon, kapag kami nag-fellowship at nag-uusap about God, nandun siya. So, ang Panginoon lagi nakamasid sa atin. Kailangan mag-keep in touch tayo sa buhay ng bawat isa sa atin. Di ba po? Masaya po ba ang bawat isa na nandyan yung katabi natin? Amen po. Masaya po ba na kasama po natin yung bawat isa? Amen. Kaya po, kailangan yung fellowship natin at yung mag-keep in touch tayo sa buhay ng bawat isa. Kasi, di ba, ang buhay natin sa daigdig, di ba, ay limitado lang. Kaya, maging mapalad tayo na kasama natin yung bawat isa sa atin. Yung mga katabi natin, yung mga kaibigan natin, na kung saan tayo ay magsha-sharing at magpapatuloy hanggang bumalik ang Panginoon. Amen po. Tunay na walang maiiwan po dapat. Amen. So, sa bagay na to, kailangan po, to achieve natin yung spiritual maturity, kailangan nating mag-build ng life of prayer and worship, read and meditate God's Word, and fellowship with one another. So, ito yung mga bagay na to ay napaka-importante sa buhay ng bawat isa sa atin na kung saan makakatulong para mag-pursue at manatili tayo sa landasin na para sa atin. Na huwag tayong masisway away or mag-drift off kung sa plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So, kailangan, we have to be spiritually mature. Diba? Kailangan mag-mature tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Wag tayo manatili sa pagiging baby Christian, diba? Kailangan mag-mature tayo nang sa gayon
mas mag-increase yung faith natin, stand firm sa pananampalataya, and maging successful tayo in all aspect of our lives. Sabi nga, ito yung basic needs natin. So, di ba sa psychology, meron tayong tinatawag na Maslow's hierarchy of needs. So, ano po ba yun? Yung security, love, yung basic needs ng tao. So, sa atin, bilang mananampalataya, ito yung basic needs natin na kailangan natin. Amen po. Ito yung magiging foundation natin para mas mag-mature yung spiritual life natin. Amen po. Na kailangan isabuhay talaga natin tong bagay na to. Pagsikapan natin na gawin ang mga bagay na ito dahil it will be beneficial to all of us. So, bilang Kristiyano, deepen pa tayo sa tatlong bagay na to. Talagang pagsikapan natin talaga maisagawa to. So, sinasabi na basic pero mahirap gawin. At iskapin po na talaga natin gawin itong mga bagay na to dahil ito yung magbe-benefit sa atin. Amen po. Pakisabi nga po sa katabi natin na gagawin natin ito. Di ba po yun? So, sabi po yun nga po yung Hebrews 10:24-25, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. So, kailangan, habang tayo naghihintay sa Panginoon, yon, wag natin kalimutan yung mga ganitong gawain. Encourage natin ang bawat isa sapagkat ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So, and sabi po sa Acts 2:42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayer. So, ayun po, fellowship, apostles' doctrine, so yung reading the Word of God, and prayers po. So, nakasulat po sa Biblia yung mga bagay na dapat natin gawin para magkaroon tayo ng spiritual maturity. And sabi po sa conclusion, spiritual maturity can be achieved through building a life of prayer and worship. So, madali pong tandaan yon. Build a life of prayer and worship, reading and meditating on God's Word, and fellowshipping with one another. By pursuing this, we're able to remain in the proper knowledge of God and on the path that God has laid out for us. So, hindi tayo madidrift away. Mananatili tayo dun sa nais ng Panginoon para sa muli niyang pagbabalik, di ba? Madatnan niya tayong gumagawa at patuloy na manatili tayo hanggang wakas. Amen po. And gawin natin itong mga bagay na to para sa benefit ng ating sarili. And yun nga po, yun talaga kailangan natin gawin is yung spiritual maturity natin. Kapag tayo mature na sa spiritual, hindi na tayo, at matatag na yung faith natin, kahit anong pagsubok ang dumating, hindi na tayo move or magsusway. Dahil ang Panginoon, nilagyan niya tayo sa puso natin at kailangan natin gawin yung mga bagay na to. Amen po. Tunay na maliwanag po ang salita ng Panginoon, yung pinaalala niya sa atin. Kaya yung mga binabasa nating mga doctrines, yung mga tenets of faith natin, di ba? Nagpapatatag yun ng pananampalataya natin. Kaya yung foundation natin, gawin nating mas matatag pa. At lagi tayong tumawag sa Panginoon na lagi na tayong bigyan ng karunungan na nagmumula sa Kanya. Amen po. Sige po, sa umagang ito, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito sa iyong salitang aming na pakinggan. Panginoon, thank you for the word. Panginoon, sa wisdom, Panginoon, sa knowledge and understanding na iniligay mo po sa aming mga puso na kami po, Panginoon, i-achieve namin, Panginoon, ang spiritual maturity. Gawin namin ang mga bagay na nais mo, Panginoon, tunay pananalangin, pagbabasa ng iyong salita, Panginoon, gayon din po ang pagtitipon, Panginoon. Huwag namin kaligtaan ang mga bagay nito dahil ito ang makakatulong sa amin, Panginoon, upang hindi kami
mawalha, Panginoon, sa nais mo at manatili kami, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Kaya, dalangin ko po, Panginoon, at nagpapasalamat ako, Panginoon, sa malakas ang pagkilos, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Gayun din po, salamat, Panginoon, sa mga nakikinig at nanonood via live streaming, Panginoon. We give you all the highest glory, honor, and praises in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.